ayoko nang palawikin pa kung ano meron tayong dalawa. Pagkat natuklasan ko na hindi tunay ang nararamdaman ko sa iyo. Talaga bang wala ka ng balak magmahal? Nagbago na ang aking isip. Dahil ba kay Baro? Utang na loob, Danaya. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan na yun kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Kailangan kong lumayo muna, Ama. Nais kong maglakbay, mamuhay muna mag-isa. Ibig kong makalimot. Ano ang nangyari sa totoong Lira? Patay na po siya, Panginoon. Napas lang siya doon sa mundo ng mga tao. Mabuti naman. Sapagkat hindi ko na nais na malagdagan pa ang mga sangreng kakalabanin natin. Ano ba pumasok sa utak niyo yung dalawa at tagampong kayo ng bata? Sa pangmilagro na binigay sa atin. Okay, ako yun yung pangalan natin sa kanya. Milagros. Kahit na anong mangyari, huwag mo sasabihin sa kanila na may kaibigan ka na kagaya ko, ha? Milagros! Tara, maglaro tayo sa tulay. Nanaginip ako na nanganganib ang buhay ng aking anak. Kung nararamdaman ng Reyna ang kanyang anak, marahil ay buhay pa ang tunay na tagapagmana sa mundong pinag-iwanan mo sa kanya. Hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay si Dado. Hindi ako mawawala ng asawa. Kaawang amihan. Paniwalang-paniwala siya. Tinanggap niya na talaga na anak niya ang batang nagmula sa'yo. Walang dapat makaalam sa lihim na ito. Ngayon nakatakda na dumaan ka sa iyong banyuhay, kung saan ipamamalas mo na ang iyong unang kapangyarihan. Iba ang batang yan dahil hindi siya kagaya natin. Kaya mag-iingat kayo sa kanya. Mila, saan ka nagtatago, ha? Papahirapan mo pa sarili mo. Asan ka? Mila? Mila, saan ka? Tiyo, ano pong nangyari? Ano nangyari ang malay ko? Bakit po ako nagtaho? Maligno kang bata ka. Hindi ka tao! Amanda! Amanda, yung anak mo! Mila, halika. Sumama ka sa akin, dali. Amanda! Amanda! Ano ba? Tabi dyan! Amanda! Ano ba wala akong pakialam? May maligno nga doon sa likod eh! Anong maligno? Yung batang yun ha, si Mila, tama yung muna sa'yo dati. Maligno yung batang yun, hindi sa tao. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Amanda, ano ba nangyayari sa kapatid mo? Nag-adik ba yan? Hindi ako adik! Ano ka ba? Dito, totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nababaliw. Nakita ko yung nakita ko. Maligno yung batang yun. Ha? Kaya dapat maganda ka. Maganda ka. Kuya, ano ba? Yung nangyari sa iyo kanina, Mila. May nagawa ako, Muyak. Nakita ko. Dumaan ka na sa iyong banyuhay. Banyuhay? Yun ang tawag sa pinagdaanan mo kanina. Ang paglaho at paglitaw mo, banyuhay ang tawag sa pinagdaraanan ng mga sangreng katulad mo. Sangre? Kapag lumabas na ang kapangyarihan mo, Kapangyarihan? Ibig sabihin, totoo pala yung sinabi ni Tiyo na hindi ako isang tao? Isa akong maligno? hindi ka maligno, Mila. Ang kapangyarihan na yan ay bahagi na kung sino ka talaga. Hindi ka tulad ng mga taong taga rito, Milagros. Ikaw at ako ay hindi taga rito. Ngunit isa kang diwata. Diwata? Hindi lang basta-basta diwata. Isa kang sangre. Isang mataas na uri at makapangyarihang diwata. Ipinaabot ito ng iyong anak na si Lira. Nararamdaman kong may bumabagabag sa'yo. Alam ko ang mahal ko ang aking anak. Ngunit parang sa puso ko may hindi tama. May kulang sa nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Na parang hindi siya ang anak na sinilang ko. Paano naman ako magiging diwata eh? Wala naman akong pakpak tulad mo. Tsaka hindi naman ako kasing liit mo ah. Dahil hindi tayo magkatulad, Mila. Isa kang diwata at ako ay isang lambana. Eh,
paano naman tayo napunta dito? Kala ko ba sa ibang mundo tayo? Saka, paano ako napunta sa mama mo at papu ko? Dahil may nagdala sa'yo rito. Kinupkup ka ni na Dado at Amanda nang iwan tayo dito ng iyong Ashti. Ashti? Tiyahin, Bakit naman niya ako iniwan dito? para makuha niya ang nararapat na para sa'yo. Kaya inilayo ka niya sa tunay mong ina. Tunay na ina? May iba pa akong nanay mo, Yak? Oo, Mila. At anak ka ng aming reyna, si Amihan. Ikaw ang prinsesa ng mga diwata. Ikaw si Lyra. Yan ang tunay mong pangalan. At ikaw ang itinakdang susunod na maging reyna ng Encantadia. Hindi dapat ito malaman ni Lyra. Masasaktan lamang siya. Alam ko yun, Lela. Pero anong magagawa ko? Gusto ko malaman kung bakit ganito ang naramdaman ko para sa aking anak. Hindi kaya ang dahilan nito ay hindi mo lubos na nakilala at minahal ang ama ni Lyra. Hindi naging sagabal sa ating ina na palakihin tayo ng walang lalaki sa tabi niya. Hindi rin ito magiging sagabal sa akin. Ngunit gusto ko lang maintindihan kung bakit wala na akong maramdamang lukso ng dugo para kay Lyra. Kung bakit kulang ang pagmamahal ko para sa sarili kong anak. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko, Mila. Hindi. Nakita ko yung ginawa ko kanina. May magic ako. At may usap ako na fairy na katulad mo. Kaya naniniwala ako sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Pwede mo ba ako dalhin dun? Dun sa sinasabi mo na lagos ng pabalik dun sa mundo natin? Ikinalulungkot ko, ngunit matagal nang sarado iyon. Pero Muyak, gusto ko pa rin pumunta dun. Gusto ko pa rin makita kung saan ako nang galing. At kung saan yung daan pabalik dun sa pamilya ko. Uy! Uy! Berto, ano ba yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba, naghahanda lang ako? Di ba sabi ko? Di ba sabi nila mainam daw sa mga maligo ang bawang? Itong itak naman, tingnan lang natin kung may magawa pa si Mila laban sa akin pag hawak ko to. Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Hahanapin ko ang batang yan. Makakatikim sa akin yan, lagot sa akin yan. Berto, Huwag ano mo akong pakialaman! Berto, ano ba? Pasensya na lang ho kayo sa kapatid ko. Panginoon, narito na ang pinuno ng mga Adyantaw. Anong kailangan sa amin? Nais kong sumumpa ka ng katapatan sa Hattoria. Ang katapatan namin ay para lamang kay Reyna Amihan. Kung ganon, ikaw ang gagawin kong halimbawa sa mga engkantadong lalabag sa akin at sa Hattoria. Dalhin siya sa aking alaga! Huwag! Huwag! Kayo, umalis na kayo at sabihan niyo ang iba kung ayaw ninyong matulad sa kanya. Bilis! Panginoon, mukhang mahihirapan tayong hikayatin ang mga engkantado. Mahal nila at tapat sila kay Amihan. Kung ganon, tipunin ang lahat ng mga hukbo at olarka. Utusan silang maghasik ng lagim sa buong Lireo sapagkat nais kong guluhin ang mga diwata. Siya da pusti maste.
Sheda Luna Astelireo! Muyak, sigurado ka ba na dito yung daan? Palagi akong bumabalik dito, Milagros. Patuloy akong umaasa na muling magbubukas ang lagusan para makabalik na rin tayo sa iyong ina. Mahirap pabuksan yung lagusan, Muyak. Basta nasa iyo ang susi, madali lang itong mabubuksan. Ibig sabihin ba, hindi nakuha ng nanay ko yung susi kaya hindi tayo nasundo dito? Maaari, Mila. Dahil nasisiguro ko na may dahilan. May dahilan kung bakit hindi kayo magkasama ngayon. Kurna, ano bang ginagawa mo? Nag-iingat lamang ako. Masyado mong inililihim ang pagpunta rito. Tungkol ito kay Lira. Napakahusay na kanina, hindi ba? Namanghang lahat sa kanyang pagpapamalas ng kapangyarihan. Nagdududa na ang kapatid mong Reyna. Kailangan mong gumawa ng hakbang upang mawala ang kahit anumang pagdududa ni Amihan tungkol sa kanya. Hindi ka ba nag-iisip, Gurna? Kapag may ginawa ako, mas lalo lang silang maghihinala. At kung hindi ka naman kikilos, ano? Paano kung matuklasan na nga ni Amihan ang iyong panlilinlang? Mila, nagmamadali ka, mahal na Reyna. Saan ang hinto mo? Himumungkahi lang ako kay Imo. Paano kung matuklasan na nga ni Amihan ang iyong panlilinlang? May kailangan ka pa ba sa akin, Perena? Wala naman. Nagtataka lamang ako kung bakit tila mas mahalaga sa'yo na puntahan si Imo kaysa makasama ang iyong anak. Kakatapos lang ang kanyang banyuhay. Hindi ba dapat ay nasa tabi ka niya at nagpapakain na? Bilang Reyna, Perena, marami akong ibang tungkulin na kailangang harapin. Dami yan. Bilang ina, si Lira dapat ang una mong pinagtutuunan ng pansin. Hindi ako makapaniwala na ikaw na pinakatatangin ng ating ina ang siya pang hindi marunong magpakananay sa kanyang anak. Mila! Saan ka bang bata ka? Akala ko ba galit ka sa batang yun? Eh bakit ngayon hinahanap mo pa rin? Ano ka ba naman, Connie? Bugso lang ng galit ko kaya ako siya nasaktan kanina. Pero ngayon, may nagtatangka ng buhay niya. Kapatid ko pa. Siyempre nag-aalala ko, no? Sa bagay, matagal mo nang ampun yung bata. Kaya syempre, mahal mo na rin. Teka, bakit ba kasi nagwawarlay ang si Berto? At inaakala na maligno yung bata? Amanda, yung totoo. Hindi ba talaga adik yan si Berto? Hindi ko nga alam eh. Nababaliw na ata eh. Kaya nga ang importante, mahanap natin siya. Alam ko na. Humingi tayo ng tulong doon kay na Kapitan para mas mapabilis tayo. Halika na. Ha? Dali, Neto. Bata talaga yung hahantay natin, ha? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, hindi nga bata yun eh. Demonyo yun. Aba, igagawa natin ang usapan na ito eh. Kayo na lang, uwi na lang ako. Subukan mong umalis, lalasalsin ko yung leeg mo. Sabi ko nga, dito lang ako eh. Tsaka di ba sasamahan ko pa kayo hanapin natin yung pamangkin mo? Hindi ko nga pamangkin yun. Sabi sa inyo, maligno yun. Halika na, tara na. Kung tawagin ko kaya ang ina ko, maririnig na kaya ako? Hindi ko alam, Mila. Pero bakit hindi mo subukan? Ina, kung naririnig niyo po ako, nandito lang po ako sa mundo ng mga tao. Ina, gusto ko na po kayong makasama. Inasandihin niyo na po ako dito. Gusto ko na po kayong makasama. Gusto ko na po kayong makilala.
Des, iwan niyo muna kami. Masusunod. Enay. Hindi ko alam kung ano itong pagsubok na binigay ng Bathala sa atin. Kung bakit sinusubukan niya ang ating pagiging mag-ina. Kaya nais kong humingi ng tawad sa'yo, anak. Hindi dapat ikaw ang managot sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi ko dapat hinahayaan na makaramdam ako ng alinlangan sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, anak. Mula ngayon, lalabanan ko. Kahit anong pagdududa, iwawaksi ko. Mula ngayon, gagawin ko lahat para mahalin ka ng buo. Ikaw ready, anak. Naririnig niyo po ba ako? Nandito na po ako. Sundiin niyo na po ako. Ina! Tahan na, Milagros. Huwag ka na umiyak. Kuya, kung gamitin ko kaya yung magic ko, kaya ko bang makapunta ng Encantadia gamit yung magic na yon? Patawad, Mila, ngunit isa lang talaga ang paraan para pakabalik sa Encantadia. Yun ay gamit ang susi ng Asnamon. Sa ngayon, wala muna tayong magagawa kundi manirahan sa mundo ng mga tao. Bakit mo itinititik riyan ang ating mga pangalan? Pagkat nais ko sanang maging saksi ang batong ito sa pagmamahalan nating dalawa. Ayaw mo ba? Gustong-gusto, mahal ko. Kaya husayin mo ang pagtitik mo nang hindi ako magalit. Paumanin na, ngunit hindi kita mahal. Di ako naniniwala sa'yo. Ayoko nang palawigin pa kung ano meron tayong dalawa. Pagkat natuklasan ko na hindi tunay ang nararamdaman ko sa iyo. Pagkat nais ko lamang na mapatunayan sa aking sarili na kaya ko rin mapaibig ang isang kagaya ko. May iba ba ang nilalang naririto? Bakit ayaw mo magsalita?
Anak ba? Kayo lang pala. Oo, sasama ako sa inyo patungong Lireo. Ngunit sandali lamang. Ako'y may gagawin lamang. Lumayo kayo. Takpan niyo inyong mga tenga. Hush na, hush na. Walang kwenta ang batong iyan. Kaya nararapat lang itong wasakin. Tayo na. Siya na talaga, Amanda, ha? Sige, basta pakisabi na lang kay Kapitan, ha? Kapag nakita niyo yung anak ko, tawagan niyo kagad ako. Opo, sasabihin po namin kagad kay Kapitan at condolence po sa pamilya niyo. Ay, kiramay po kami. Salamat. Sige po. Tara. Naku, paano na yan? Mukhang mahihirapan tayong hanapin si Mila. Kasalanan ko kasi to eh. Nagpadala ako sa galit ko sa kanya. Kawawa naman si Milagros. Alam mo, sigurado ako nag-iisa yun. Sigurado ako iyak na ng iyak yun. Ay nako, ipagdasal na lang natin na sana hindi siya makita ni Berto. Oo nga, Connie. Hindi ko naman maintindihan doon sa kapatid ko. Ano ba yan? Nagda-drugs ba talaga yun? Alam ko na, halika hanapin natin doon. Tara na nga, hanapin na nga natin. Mayak, kwento mo naman ako tungkol sa aking ina. Kamukha ko ba siya? Patawad, Milagros, pero mas makakabuti siguro kung hindi mo na ako magkwento sa'yo ngayon. Kasi baka mas lalo ka lang masabik. Kahit man lang sabihin kong kamukha ko siya? Magkasing ganda kayo, Milagros. At parehas kayong napakabait. Salamat, Muyak. Tama ka nga. Mas lalo tuloy ako nasabik sa kanya. Yun yung bata, Berto. Bakit ni maliit na may pakpak? Nagtaka ka pa. Di ba sinabi ko naman sa inyo, maligno tong batang to? Roberto, huwag niyo po ako nasaktan. Mahimik ka na. Katapusan mo na to. Ay, Berto! Ano magagawin mo dito sa bata? Ano, tatagain mo? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi bata yan? Kung ayaw mo maniwala sa akin, tingnan mo dyan sa likod niya, hanapin mo. May kasamang ampon mo na maliit na malignong may pakpak. Tingnan mo! Takbo! 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 Wala naman eh. Nung wala? Imposibleng wala. Andyan lang kanina yan. Tingnan mo mabuti! Hila mo na yung anak ko! Kunti pa naman kayo mga adik, ano? Tigilan niyo na nga yung pag-adik ninyo! Mananakit pa kayo ng bata sa kalalasing ninyo! Halika na. Halika na nga. Mandilig nga! Tulungan mo ako!
Hinahabol ako ng mga hator! Agape Ave, may kanya-kanya tayo sulirin na kailangan lutasin. Panginoong Emre! Tulungan niyo po ako! Huwag niyo po muna akong dalhin sa Tebas! Huwag na rin po sa Banahac! O kahit saan niyo man gusto! Sige na. Umalis ka na. Ako na bahala sa kanila. Abisala mga Ator. Masama na nga ang araw ko. Lalo niyo pang pinasama. Prinsipe Asval, may isang inkantadong nakipag-away sa mga Tor. Umiwas lang tayo. Wala tayong makakamit pag tinulungan natin yan. Hindi ba siya yung mandirigma na kasama ng mga sangre na nakaraang digmaan? Siya nga. Isa siyang sapiryan. Anak, yung sinasabi ng Soberto mo tungkol dun sa maliit na tao na may pakpak, totoo ba yun? Saka paano mo ginagawa yung lahat na nawawala? Maaaring magkaroon ng iba pang anak ang reyna ng Lireo. Kaya't maaaring mahating pagmamahal sa iyo ng iyong ina. Kaya't gawin mo talaga ang lahat para makontento sa iyo si Amihan. Ama, nais kong malaman ang katotohanan. Saan ako nagmula? May mga hator! Nakikita niya ako?